Kwento na may kwenta, featuring Isang Minuto para kay Kristo. Alam mo yung pakiramdam na gutom ka na tapos may nag-abot sa'yo ng isang mainit na pandesal. Simple pero napakasarap. Kahit walang palaman, basta mainit, masaya ka na. Ganyan din ang pagiging kontento. Hindi kailangan sobra-sobra para maging masaya. Tayo kasing mga Pilipino, minsan may pagkamarupok tayo sa pagiging kontento. Bakit siya may bagong iPhone, ako nakikipad ako? Bakit sa nasa Japan, misto lang ako ay nasa harapan ng isang electric fan? Pero teka, hindi ba't sa bawat paghinga natin ay biyaya na? Ang pamilya mong buo, ang kaibigan mong laging nandyan para ikaw ay pakinggan, ang kape sa umaga at syempre, ang Diyos na kailanman ay hindi kanya pinapabayaan. Sa buhay at pananampalataya nating mga Pilipino, tinuturo sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa mata, kundi nararamdaman ng ating mga puso. Sa ating pananampalataya, tinuturo sa atin na hindi sa dami ng ari-arian na susukat ang tunay na biyaya, kundi sa kapayapaan ng puso. Kahit hindi laging kompleto ang ulam, basta may tawanan, kwentuhan at dasal, masarap pa rin ang buhay. Kaya kapatid, matuto tayong makontento dahil sa dulo, ang tunay na ligaya ay hindi sa kung ano ang wala tayo, kundi sa pagpapahalaga kung ano ang meron tayo. Kwento na may kwenta, featuring Isang Minuto para kay Kristo.